Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ikalawang linggo ng February 2026. Ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang pangalan at ang mga pangalan po natin ay meron pong nagbigay. Marahil ang nagbigay po ng pangalan natin ang ating mga magulang, maaring mga kapatid, lolo at lola, kamag-anak o kaibigan. Ang bawat pangalan natin ay napaka-importante. At ang bawat pangalan natin marahil ay meron pong kahulugan at ibig sabihin. Ang pangalan po natin ay iyan ang pagkakilala sa atin kung sino sa tayo. Nagkakaroon tayo ng alias at ang pagkilala sa atin ay depende sa ating pagkatao. Ang ating pangalan ay nakadugtong na sa ating pangalan, sa ating character. Pero sa lahat ng mga pangalan, ayon po sa Biblia, ay meron pong isang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sa umagang ito, tutunghayan natin, bakit binigyan ng pangalang Jesus at higit sa lahat ng pangalan ang ating Panginoon Jesucristo. Ano bang meron sa pangalan ni Jesus? Anong karakter ang ating makikita sa pangalan ni Jesus? Bago po natin tumayan ang salita ng Diyos, tayo muna po iaawit ng isang awitin, Jesus, the sweetest name of all. At ang aawit po ang aking pong asawa, si Sister Ket, ang siyang magpapaawit. At sabayan po natin siya sa pag-awit natin sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. Praise God. Jesus, hallelujah. We worship you, Lord
po'y manalangin. Maraming salamat po, aming Diyos Ama, sa oras nito. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa kabutihan mo sa aming buhay. Ang bawat pangalan po namin ay napakahalaga. Merong nagbigay sa amin ng pangalan. At importante pangalan namin na kailangan ito ay maitala sa aklat ng buhay sa magitan ng aming pagtanggap at panampalataya sa aming Panginoon Jesucristo. Kung ang pangalan po namin ay mahalaga, ang Biblia ay meron pong pangalan na binabanggit na pangalan higit sa lahat ng pangalan ay ang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Sa oras nito, aming tutukayan ang salita mo. Aming pong tutukayan kung ano po ang meron sa pangalan ni Jesus. Anong karakter ang aming makikita sa pangalan ni Jesus. Inihiling po namin ang Santong Espiritu ang siyang mauna sa bawat isa amin. Lalo na sa iyong lingkod, Panginoon, samahan po ninyo ako. Anoint me in your Holy Spirit and give me wisdom and knowledge to deliver your message. At ang dalahin ko, Diyos, na buksan po ninyo ang puso't isipan ng bawat isang nakikinig sa mensahe ito. Pagpalain mo mensahe mo sa pangalan po ng Panginoon Kristo at aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Ngayon, tutukayan na po natin ang salita ng Diyos. Nabinigyan po natin ng pangpamagat. Jesus, the name above all names. At ang ating pong teksto ay nandito po sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Ready ko po, Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Names are important. A name represents identity, authority, and power. Ang pangalan po natin, iyo po ay nagpapakilala kung sino sa tayo, kung anong authority meron tayo, at ito'y nagbibigay sa atin ng pagkakilala kung ano ang ating pagkatao. In the Bible, a name is not just what you're called. It reveals who you are. Siyempre, pag binanggit nila yung pangalan mo, si Alex Carion, pastor yan. Pag binanggit ang pangalan ni Ket Dolor Carion, asawa ni Pastor Alex Carion yan. Pag binanggit ang pangalan ni Jello, Jaire, mga anak yan ni Pastor Alex. So yan ay nagpapakilala kung sino tayo. At maliban doon sa pagkakilala kung sino tayo, ay nakilala tayo kung anong ugali meron tayo. Pag binanggit ang pangalan ng isang tao, si Totoy Bato, siga yan. Si Mando, ay mandurukot yan. So, meron silang pagkakilala pagdating sa kanilang pangalan. Subalit, sa oras dito tukayan natin, meron tayong isang titignang pangalan. Ito ay pangalan higit sa lahat ng pangalan. There is one name that stands above history, above kings, above sickness, above demons, above sin, and above death. And that is Jesus. Jesus Christ. Amen. At ayon po sa ating teksto, balikan po natin yung teksto natin. Ang sabi ng teksto natin, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ngayon, titignan natin ngayon, ano ba ang
meron sa pangalan ni Jesus. Today, we will learn why the name of Jesus is above all names and what that means for us. Number one, in the name of Jesus, there is salvation. And according to Acts chapter 4, verse 12, salvation is found in no one else, but there is no other name under heaven given to mankind by which we must save. Sino ito? Si Jesus Christ. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang kaligtasan na ating kailangan. Ang tanong, why do we need salvation? Number one, because sin separated us from God. God created people for a relationship with Him, but sin broke that connection. And according to Isaiah 59 verse 2, your iniquities have separated you from your God. And in Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and have fall short of the glory of God. So, bakit kailangan natin ng kaligtasan? Tayo po ay napahiwalay sa ating Diyos. Ang pagkalikha ng Diyos sa tao kay Adan at Eva, sila po ay meron silang close intimacy. Nakikita ng tao si Adan at Eva ang Diyos, mukhahan, harapan. Subalit, si Adan at Eva at maging sa panahon natin ngayon, tayo po ay nagkasala. At marami tayong nagawang kasalanan. At meron tayong nature of sin. At dahil sa kasalanan na yan, tayo ay napahiwalay sa Diyos. Wala tayong access sa Kanya para lumapit sa Kanya. Sapagkat nasira ng kasalanan ang ating relasyon sa Diyos. Number two, why we need salvation? Because sin brings spiritual death. Sin is not just a mistake, it has a consequence. Ayon po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. And Ephesians chapter 2 verse 1, you were dead in your trespasses and sins. So therefore, bakit kailangan natin kasalanan? Kasi tayo namatay. Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Sapagkat tayo po ay patay sa ating spiritual na buhay. At dahil yan sa kasalanan. Ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag sinasabing spiritual death, wala tayong connection sa Diyos, wala tayong access sa Diyos, hindi tayo pwede makipag-fellowship sa Diyos, hindi natin pwede maramdaman ang kanyang presensya, hindi tayo pwede humingi sa kanya, zero tayo, wala tayong relasyon sa Diyos at patay ang ating spiritual na buhay. At maraming mga tao ngayon na nabubuhay na patay ang kanilang spiritual na buhay dahil sa kasalanan. Kaya kailangan po natin ng kaligtasan because sin brings spiritual death. And number two, why we need salvation? Because we cannot save ourselves. Good works, religion, morality, or sincerity cannot remove sin. And according to Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, by grace you have been saved through faith, not by works. And in Titus chapter 3, verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen. Praise God. So, why we need salvation? Because we cannot save ourselves. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Kahit gumawa ka ng gumawa ng mabuti at mabuti naman na gumawa ng mabuti, subalit ang Biblia ay sinasabi niya ang mabuting gawa ay hindi ka iligtas. Ang mabuting gawa ay hindi ka dadalhin sa langit. Mabuti ang gumawa ng mabuti, pero hindi yon ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. And also religion, hindi kahit ikaw ay magiging religyoso, pasukin mo lahat ng religion,
hindi ka pwedeng iligtas ng reliyon. At ang pagiging morality at sincerity ay hindi ka pwedeng iligtas at hindi pwedeng tanggalin ang iyong kasalanan. In short, kung ito ay iniisip ng tao ang kabutihan, ang reliyon, morality, ang magbibigay sa kanilang kaligtasan, ito ay isang malaking insulto sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya yung napako sa krus. Siya yung namatay at muling nabuhay. Siya yung tagapagligtas. At kung sinasabi mo ikaw ay maliligtas sa magitan ng mabuting gawa, at kung sinasabi mo ikaw ay maligtas sa magitan ng reliyon, iniinsulto mo si Jesus sapagkat siya ang tunay na tagapagligtas. Amen. At ang nakakalungkot ngayon ay may mga lumalabas na mga bagong tagapagligtas na sinasabi nila na dumating daw si Jesus sa anyong tao muli at sa anyong babae, taga-China, at sinasabi nilang siya na yung tagapagligtas na ang tawag sa kanya ay Almighty God. Isang malaking blasphemy sa Diyos na kinukuha ang posisyon ni Jesus, kinukuha nila ang posisyon ng Diyos na isang tao nilalang at sinasabi niya siya yung Almighty God at gumawa siya ng sariling libro. Isang malaking insulto sa Diyos. Parusahan ng Diyos yung babaeng yan, yung taga-China na yan. Parusahan ng Diyos ang lahat na niniwala sa Kanya. Sapagkat malinaw na malinaw sa Biblia, ang Diyos ay lalaki. Hindi mo pwedeng gamitin ang Genesis chapter 1 verse 26-27, ang Diyos ay lumikha ng lalaki at babae, so therefore ang Diyos ay pwedeng maging babae. Ang nilikha ng Diyos sa Genesis chapter 1, 26-27 ay tao, hindi Diyos. At ngayon, mayroong nagpapanggap na taga-China na tinatawag na siya ay Almighty God at isang babae at sinasabing siya na ang tagapagligtas ng sanlibutan at siyang ahatol sa mundo nito. Isang malaking blasphemy sa harapan ng Diyos, parusahan ng Diyos yung babaeng yan nagpapanggap na Diyos. Hallelujah. So, tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Sino man ang darating nang sasabihin siya daw si Jesus sa anyumang babae o lalaki, isang kasinungalingan yun. Gawa ng demonyo yun. Amen. So, number 4, why we need salvation? Because Jesus is the only way back. Salvation is not found in a system. It's found in a Savior, and that is Jesus Christ. Amen. Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. And according to Acts chapter 4 verse 12, there is no other name under heaven by which we must be saved, and that is Jesus Christ. Siya po ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Si Jesus ay pinatunayan niyang siya ang tagapagligtas. Siya ay Diyos na katawang tao, lalaki, hindi babae, hindi taga-China. Siya ay lalaki, ibinigay niya kanyang sarili. He gave himself voluntarily. He proved that he is the Savior at binigay niya sarili niya, ipinako sa krus. Namatay sa krus at muling nabuhay si Jesus na pinapatunayan niya siya lamang ang tagapagligtas at malinaw na malinaw sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi ni Jesus, wala nang iba. Kaya mga kapatid, kung meron kayong nakikita sa Facebook, kinakalat yung mga Almighty God Church, wag po ninyo paniwala naman. I'm warning you and I'm warning that group. Yan po ay isang kulto. Isipin mo, kinuha niya ng babaeng taga-China ang posisyon ng Diyos. Isang babae nagpapanggap na Diyos, pinanganak sa China na siya daw ang Almighty God at siya daw ang tagapagligtas. Parusahan ng Diyos ang babaeng yun at lahat ng mga naniniwala at sumusunod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Jesus took our sin. Jesus
paid our penalty. Jesus died in our place. Jesus rose again to give new life. Amen. Kaya po siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Wala nang sino man ang pwedeng kukuha sa kanyang posisyon. Tanging siya lamang at wala nang iba. Without salvation in Christ, we remain separated. With salvation, we are forgiven, restored, and made new. So kung wala pong Kristo, walang tagapagligtas. Amen. Jesus is the only source of our salvation. Kaya tinatanghal ng Biblia at sinasabi ng Biblia at sinasabi ng Diyos Ama, Jesus is the name above all names. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, sa kanya natin matatagpuan ang kaligtasan na kailangan po nating lahat. Amen. Pangalawa, in the name of Jesus, there is power. Amen. Kaya importante ang pangalan ni Jesus, the name above all names. Sapagkat in the name of Jesus, there is power. Amen. And according to Mark 16, verse 17 to 18, and these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. So, mean to say, there is power in the name of Jesus. Si Jesus mismo ang nagsasabi. There is power over demons. Ang sabi ni Jesus, in my name, they will cast out demons. Amen. Pwede po tayo magpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Demons don't fear your personality. They don't fear your education. They don't fear your position. But they fear the name of Jesus. Amen. Kaya kung meron po kayong alam na inahalian ng masamang espiritu, you can cast out by the name of Jesus Christ. Alam nyo, na-experience ko na yan. 2 beses ko na-experience yan. Nagpalayas na ako ng masamang espiritu sa isang tao, inaalihan ng masamang espiritu nung ako po'y nagpastor sa Kutud, sa Angeles City. Amen. But there is a warning. I would like to give you warning. When you use the name of Jesus Christ, first you must have authority to use the name of Jesus Christ. How to have authority? First you must have relationship with God. Kailangan tinanggap mo si Jesus na napalataya ka sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, and then you will have power and authority, the name of Jesus, to cast out demons. Alam nyo, sa book of Acts, in Acts chapter 19, meron pong magkakapatid doon na mga anak ni Escriba. Nakita nila si Pablo nagpapalayas ng mga demonyo. Nainggit ang mga magkakapatid na ito. At isang araw may nakita silang isang lalaki na alihan ng masamang espiritu at dinalpitan nila. Ang sabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Nagsalita yung demonyo, sabi nila, kilala namin si Pablo, kilala namin si Jesus, pero sino kayo? At ang ginawa ng demonyo, sinunggaban sila, pinagkakalmot sila. Ano ibig sabihin? They don't have authority to use the name of Jesus. Kapatid, when we have the authority to use the name of Jesus, we can cast out demons. Amen. Because there is power in the name of Jesus. Number 2, there is power over danger. Sabi po, they will take up serpents, and if they drink any deadly poison, it will by no means hurt them. Hindi sila mamamatay. Bakit? Meron silang protection sa pangalan ni Jesus. God's protecting power operates through the authority of Jesus. Amen. And according to Luke 10:19, ang sabi doon, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over
all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Amen. Si Pablo, kung ating titignan, siya po ay doon sa Book of Acts chapter 28, siya po ay nakagat ng isang ahas. Hindi siya namatay. Sapagkat meron siyang authority to use the name of Jesus, sapagkat nasa kanya si Jesus. So, kapatid, kung ano mang danger na meron ka, ano mang danger na darating sa buhay natin, maaring calamity yan, by the name of Jesus, there is power to save us, to protect us, by the name of Jesus. Kaya lagi po nating sabihin, in Jesus' name. Sabihin po natin, in Jesus' name. Paul was beaten by a deadly snake, ito sinabi kanina. Because he belonged to Jesus, he walked in the authority of his name. There is power over sickness. Sabi ng binasa natin kanina, they will lay hands on the sick and they will recover. Amen. Kung meron po may karamdaman, pwede nating ipatong kamay natin and the name of Jesus, pwede nating pwede po gumaling ang taong may karamdaman o may sakit in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. When we lay our hands to those sick people, they will be healed in the name of Jesus. And in Acts chapter 3 verse 6, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. Ito pong pangyari ito, si Peter at si John ay nagpunta doon sa isang temple na meron tinatawag na Beautiful Gate. At meron sila nagtapuan doon na lalaki na since birth siya po'y paralyzed, hindi makalakad at nanlilimos. At umapadaan sila Peter, siya'y humingi ng limos. At ang sabi ni Peter, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. At tumayo yung lalaki at naglakad at gumaling. Amen. So there is power in the name of Jesus. There is power over sickness. Amen. Hallelujah. That means every believer has access to His healing power. Amen. Kung meron po sa inyong mga anak, kamag-anak, pwede po ninyong ipatok kamay nyo sa kanila, and then pray for them, and in the name of Jesus, they will receive healing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kami po, kaugaling na po namin sa aming pamilya kapag merong may sakit, agad-agad sinasabi ng aking asawa, pag-pray mo sila, and then ilay hands ko sila. Lalo na si Jaire, si Jello, kapag meron sila karamdaman, ang unang ginagawa po namin, pinapatong namin kamay namin sa kanila at pinag-pray po namin sila in the name of Jesus, then they will receive healing. Amen. The miracle did not happen because Peter was special. It happened because the name of Jesus carries healing power. Amen. Yun po ang nagpagaling. Hindi si Peter nagpapagaling. Tama po, sabi ni Benny Hinn doon sa kanyang crusade, sabi ni Benny, do not seek healing, but seek the healer. Hindi po tayo manggagamot. Kung meron pong nagsasabing mga pastor, Kristiyano, sila po'y manggagamot, sila'y nagpapagaling, huwag po tayong maniwala. Ang nagpapagaling ay si Jesus. Amen. Si Jesus ang nagpapagaling. Hallelujah. In the name of Jesus. Hindi rin pwede sabihin, ginamit ako ni Jesus para gumaling sila. Hindi. Si Jesus lang, ang pangalan ni Jesus ay nagpagaling sa kanila, not you. Not even you. Hindi ka pwedeng kumuha na kahit katiting na gloria para sa Diyos, para sa iyong sarili, para sa Diyos ang gloria. Amen. Sa kanyang papuri, hindi sa iyo. Hindi pwedeng i-claim, ginamit ako ng Diyos para gumaling kayo. Hindi. Gumaling sila sapagkat sa pangalan ni Jesus, hindi ginamit ka ng Diyos. Ang Diyos as Jesus ang nagpagaling sa kanila in the name of Jesus. Magkaiba po yun, ano? Gusto ko po i-clarify yun.
Yung sinasabi, ginagamit kami ng Diyos para magpagaling. Hindi kaysa yung sila ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Magkaiba po yun. Iba yung ginamit kami ng Diyos para gumaling. Magandang pakinggan. Pero may danger. Anong danger? Kukunin mo yung gloria. Pero yung sinasabi mo, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Ni isang gloria, ni isang papuri, wala kang kinukuha. Sa Diyos ang papuri. Amen. Hallelujah. Pangatlo, in the name of Jesus, there is access to God. Amen. Ang sabi ng John 14, verse 13 to 14, whatever you ask in my name, ang sabi ni Jesus, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. You ask anything in my name, I will do it, ang sabi ni Jesus. Wow. The name above all names, Jesus. And there is access to God. Access is essential. Napakahalaga po ng access. Could you imagine without access, you stand outside. Hindi ka pwede pumasok sa bahay mo kung wala kang access, wala kang susi, hindi ka makakapasok. Without access, you are limited. Napaka-importante po ng connection. Without access, you are ignored. Hindi ka papansinin. So, kung wala kang access sa Diyos, hindi ka pwedeng makahingi sa pangalan ng Diyos, sa Jesus. Kung wala kang access sa Kanya, hindi ka pwedeng lumapit sa Kanya. Hindi ka tutugunin ng Diyos sa panalangin mo kasi wala kang access. With access, doors open. With access, needs are heard. With access, help becomes available. Yan po ang meron si Jesus. Sa pangalan ni Jesus, meron tayong access, lumapit sa Diyos at humingi sa pangalan ni Jesus at pangako ni Jesus, ibibigay niya ang ating kahilingan. Amen. Jesus is the access to our prayers. Sa Kanya tayo pwedeng lumapit ano mang kahilingan natin. Marami tayong kahilingan sa Diyos. Kahilingan po natin ng kagalingan, kahilingan po ng solusyon sa problema natin, kahilingan, kalakasan, financial, anything na ating kailangan. Kung meron access sa Diyos, through Jesus Christ, tutugunin ng Diyos ang panalangin mo. The problem, sin block our access to God. Ang sabi ng Isaiah 15 verse 2, your sins have separated you from your God. Ito yung problema. Nawawala pa yung access natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Nahiwalay tayo sa Diyos because of sin. And because of that sin, our access block. Na-block po tayo. Jesus came our way to the Father. Ang sabi po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ito po yung sinasabi natin. Si Jesus ang daan ng katotohanan ng buhay. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Ama. Hindi tayo pwedeng humingi sa Ama kung hindi tayo dadaan sa Kanya. Importanteng dadaan tayo kay Jesus para tugunin ng Panginoon ang ating kahilingan. Amen. His name is our authority to our petition or request. Gagamitin natin ang pangalan ni Jesus when we pray. Kaya po sa prayer natin, nagturo si Jesus, when you pray, ang sabi niya, our Father. So, tinutukoy ni Jesus na tayo ay merong relasyon sa Diyos, pwede natin tawagin ng our Father, Ama ang Diyos. At ang sabi ni Jesus at the end of our prayer, doon sa John 14, whatever you ask in my name, I will do it. So, at the end of your prayer, sasabihin mo, inihiling namin to, pinapanalangin to sa pangalan ni Jesus. Jesus said, ask in my name, ang sabi niya. Isang ilustrasyon. Alam niyo, sa bawat
subdivision, lalo na pag ako'y pupunta doon sa kapatid ko, si Leia, doon sa kanilang subdivision sa Timog, doon medyo masela kasi mga INs yung mga bahay doon, yung mga subdivision doon, mga INs yun. Medyo stricto yung mga guard. So kapag papasok ka doon, maliban sa ibibigay mo ang yung ID doon sa guard, sasabihin ng guard sino ang pupuntahan mo. Sasabihin mo yung pangalan. Kapag sinabi mo yung pangalan na yun at alam nila, kilala nila yung pangalan na yan, sasabihin ko, pupunta ko yung kapatid ko, si Leia Carion de Marucot. And then, they will allow me to enter to that gate. Same as our prayers. Ano man po ang kahilingan natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, ay ibibigay niya po sa atin. Amen. When we pray in Jesus' name, heaven recognizes His authority. Kapag nanalangin tayo, at ang lahat ng ating kahilingan, at sinabi natin, nihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, and then the Father recognize our prayer by the name of Jesus Christ. Amen. Access means we can ask the Father. Jesus says, whatever you ask in my name, ang sabi ni Jesus, and that is our access. If we want to have fellowship with our Father, our access is our Jesus Christ. Siya po yung daan natin papunta sa Ama. Because of Jesus, the door to God is open. Because of Jesus, the price has been paid. Because of Jesus, we come in royal authority. Because of Jesus, we can talk to the Father anytime. Amen. Hallelujah. Kaya nakita na po natin ngayon kung gaano ka-importante ang pangalan ni Jesus. Kaya po, Jesus, the name above all names. In the name of Jesus, there is salvation. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is access to God. Mga kapatid, kayo po mga nanonood, alam ko po, importante ang pangalan natin. At ang pangalan natin ay nagpapakilala kung sino tayo. Ngayon, pinapakilala ko sa inyo si Jesus, the name above all names. If you want to have salvation, a true salvation, si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala ng iba. Kung ikaw ay gusto mong gumaling, gusto mong magpalayas ng demonyo, gusto mong magkaroon ng safety in any danger of your life, in the name of Jesus, there is power. Kung gusto mo ng access when you request your prayer to God, Jesus is our access. Siya po yung access natin sa Diyos. Spend tayong humingi sa pangalan ni Jesus. Kaya ngayon sa 3 puntong ito, nakita po natin bakit binigyan ng pangalan ni Jesus higit sa lahat ng pangalan. In the name of Jesus, there is salvation. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is access to God. Amen. Kung sino man po sa inyo ang gustong magkaroon ng kaligtasan, si Jesus po ang ating lalapitan. At maliban po sa naibahagi ko ang salita ng Diyos sa inyo, nais ko kayong tulungan na lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin, paghingi ng tawad at pagtanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya po sa oras dito, tutulungan ko kayong manalangin. Sundin po ninyo ang panalangin ito na gagaling sa inyong puso, ang kinininyong sariling panalangin, ang panalangin ito. Amen. Yumuko po tayo at manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aking narinig. Nalaman ko po ng pangalan ni Jesus, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan.
Kaya po sa oras nito, lumalapit ako, nagpapakumbaba, inaamin, nagkasala, nagkamali. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo po ako sa pamamagitan ng iyong dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat na po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang matiyak ko na po ang aking kaligtasan. Maraming salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa iyong dakilang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ikaw ay sumunod sa panalangin ito na gagaling sa iyong puso, congratulations. Tinanggap mo na ang kaligtasan mula sa ating Panginoon sa Kristo. At ikaw ay kailangan magpatuloy sa Panginoon. Kailangan lumago sa iyong panampalataya. Kaya kung nais niyo po magbukas ng Bible study sa inyong tahanan, i-chat niyo po ako at ako po ay pupunta sa iyong tahanan at magkakandak ng Bible study sa iyong tahanan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. At ngayon dahil ikaw ay Kristiyano na, you can now use the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. You have now authority to use the name of Jesus to drive out demons and para gumaling ang mga may karamdaman. Amen. You have now the access to our Father sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong mga nanonood at manonood pa. Kayo po ay pagpalain ng Diyos sa inyong pong pakikinig at patuloy niyo pong subaybayan ang ating pong gawain sa magitan po na live streaming dito sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat po sa mga nakikinig, si Sir Josie Mariano, si Opelio Yumo Regala Jr., salamat po at sa mga iba pang manonood, pagpalay kayo ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Maraming salamat po aming Diyos sa iyong mga salita na naibahagi ko sa oras nito sa tulong ng Banal na Espiritu. Salamat po sa authority, salamat sa wisdom and knowledge to deliver your message. Dalayan ko po, mensahe ito ay matanim sa puso't isipan ng mga nakikinig at nanonood. Pagpalain mo sila. At sa oras ito, sino po ang may karamdaman, nanonood dito, ipatong po ninyo yung kamay. At dalay ko sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, receive your healing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare healing in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan binigay mo sa sino may karamdaman. At sino man po ang meron pong problema, in the name of Jesus, receive your strength, receive your solution of your problem in Jesus' name. Patuloy mo pagpalayan niyo yung mga anak, mga pangailangan po namin sa araw-araw, financial, pagkain, patuloy mong i-provide, Panginoon. At sino man po ang mga tao na magbibigay sa gawain ito, pagpalayan mo sila, ibalik mo sa kanilang siksik, liglig, umaapaw, ang kanilang pagbibigay para sa gawain ito. Continue to bless my family, ang aking asawa, ang aking mga anak, patuloy mo silang i-bless. At patuloy, dinadalayan ko po sa inyo si Ate Sally, ang aking kapatid, ay kagabi sinukod siya sa ospital, Panginoon. Dalayan ko na ikaw po siya magpagaling sa kanya. Tumaas po kanyang presyo, nahirapan siya huminga. I pray that you lay your hands upon her and receive the healing power in the name of Jesus. Salamat po sa kagalingan na binigay mo na sa aking kapatid. Amen. Hallelujah. Panginoon, purihin na yung dakilang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsama't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless you po. See you next week. Amen. God bless you po.